Yung mga peeps. Di ba familiar kayo sa mga picture ng atomo na parang mini solar system? Yung mga electrons na umiikot sa nucleus parang planets na umiikot sa sun. Pero ganun ba talaga gumagana ang atomo? Spoiler alert, hindi yun ganun, mga tol. Today, lalalimin natin kung bakit yung popular analogy na yan ay nakakalito at kung ano talaga ang itsura ng atomo. Welcome sa pinakaunang episode ng Science, The Big Picture. Dito sa series na to, target natin linawin yung mga persistent na misconceptions sa science education. At ngayon, magsisimula tayo sa mga atomo at kung bakit hindi sila parang mini solar system. Balik tayo sa past, mga early 20th century. Yung mga scientists na katulad ni Ernest Rutherford at Niels Bohr, todo isip kung paano ba tong mga teeny building blocks ng lahat eh. Ginawa ni Rutherford yung famous gold foil experiment niya at nadiskubre niya na ang atomo may maliit na dense center, yung nucleus. Tapos may mga electrons na nag-ikot lang. Parang planets lang din na umiikot sa sun. Tapos, si Bohr, dinala niya yung ideya na yun further at sinabi niya na yung electrons, pwede lang sila magstay sa specific trajectories. Bawat isa may Fight's amount of energy. Malaking discovery, to kasi explain niya kung bakit ang atoms nag-i-emit ng light sa specific colors. Pag yung electron tumalon from higher energy level to lower, naglalabas siya ng light, at yung color ng light na yun, depende sa difference ng energy. Cool, no? Pero yung model ni Bohr, may limitations din, okay siya sa simple atoms like hydrogen, pero nahirapan siya sa mas complex ones. Sa first glance, yung idea ng solar system, medyo appealing. May mabigat kang ding sa gitna, yung sun or yung nucleus, tapos may mas maliliit na things, yung planets or yung electrons, na umiikot sa kanya. For example, yung oxygen may 8 electrons, same lang din na yung solar system natin may 8 planets. Kuta na comparison, at siguro kaya yan nakatatak na sa utak natin at sa mga textbooks. Pero dito na nagiging interesting yung mga bagay-bagay. Kahit madali i-imagine tong picture na to, hindi siya masyadong tumatagal pag tiningnan mo yung totoong science, yung physics ng buong bagay. Alamin natin kung bakit ang atoms hindi talaga tong mga mini-solar system na to. Una sa lahat, yung mga forces na involved, totally different. Sa solar system natin, yung gravity ang nag-hold sa planets sa kanilang orbits around the sun. Pero sa atoms, yung electromagnetic force ang gumagawa ng heavy lifting. Yung nucleus, positive charged, may strong attraction sa electrons, negative charge. Yung gravity, well, sobrang hina niya sa atomic level, kaya practically hindi siya nagmamatter. Tapos, may different set of rules tayo. Yung planets sinusunod nila, yung tinatawag nating classical mechanics. Ibig sabihin, kung alam mo kung nasaan yung planet at gaano siya kabilis, pwede mong i-predict halos buong trajectory niya. Yung electrons, on the other hand, naglalaro sila according sa rules ng quantum mechanics. Wala silang ganung definite trajectories. Instead, nag-i-exist sila sa parang bluey state of probability, na describe ng isang thing na tinatawag na wave function. Medyo mind-bending, I know. At pakinggan nyo to, kung yung atoms talaga parang mini-solar systems, hindi sila mag-i-exist in the first place. According sa classical physics, yung mga electrons na yun, continuously silang maglulos ng energy at magsaspiral papunta sa nucleus in less than a blink of an eye, causing the atom to collapse. Pero yung atom stable, which tells us na something fundamentally different is happening sa quantum level. Isipin nyo lang, kung yung electrons simply umiikot lang like planets, continuously silang mag-change ng direction, which means they would be accelerating. At according sa rules ng electromagnetism, accelerating charged particles emit energy. So, yung mga electrons na yun maglulos ng energy at, you guessed it, magka-crash sila sa nucleus super bilis. Yung fact na yung atoms nagstay put shows na yung electrons, hindi lang basta gumagawa ng simple orbits. So, kung hindi sila nag-o-orbit, ano ba talaga ginagawa ng electrons? Well, sa world ng modern quantum mechanics, yung electrons matatagpuan sa regions na tinatawag na orbitals. Imagine nyo yan as three-dimensional spaces kung saan may high probability na makakita ka ng electron. For example, yung simplest type ng orbital, tinatawag na s-orbital, is a sphere around the nucleus. Yung electron pwedeng kahit saan sa loob ng sphere na yun, pero hindi natin mapinpoint exactly kung nasaan siya at a given moment. Yang fuzziness na yan dahil sa isang thing na tinatawag na Heisenberg uncertainty principle, which basically says na hindi natin pwedeng malaman simultaneously yung exact position ng electron at yung momentum niya. Parang trying to catch a ly sa dark room. Alam mong nandyan siya, pero hindi mo masabi exactly kung nasaan siya ngayon
at kung saan siya pupunta next with total certainty. Minsan maririnig mo yung analogy ng isang fan na umiikot ng sobrang bilis. Pag yung blades umiikot ng todo, pang blurry circle lang sila, at hindi mo talaga masabi kung nasaan yung bawat blade at a precise instant. That gives you a raw idea ng electron cloud, kung saan yung electrons parang spread out around the nucleus. Now, it's important to remember na kahit yung fan analogy hindi perfect. Yung fan blades may definite positions at every moment, kahit hindi natin sila makita clearly. That's classical physics. Pero para sa electrons, yung positions nila fundamentally uncertain dahil sa quantum mechanics. Wala silang neat little trajectories like fan blades. So, yung fan is just a simple way to visualize yung idea ng probability cloud, pero hindi niya naku-capture yung whole weirdness ng quantum mechanics. So, to make it short, yung electrons hindi nag-o-orbit sa nucleus like planets. Instead, nag-i-exist sila sa tong mga probability clouds na tinatawag na orbitals. Parang pwede silang nasa multiple places simultaneously hanggat hindi natin talaga sinusubukang tingnan sila. Yung mga orbitals na yan may all sorts of shapes and sizes, depende sa energy level ng electron. Some are spherical, like the s orbital, while others look like dumbbells, e orbitals, or even four-leaf clovers, e orbitals. And unlike planets na mostly nag-o-orbit sa same flat plane, yung orbitals pwedeng naka-orient sa all sorts of different directions in three-dimensional space. Isa pang malaking difference is yung electrons pwede lang magkaroon ng specific amounts of energy. Pwede lang silang mag-exist at certain energy levels, hindi sa kahit anong distance from the nucleus. Kaya yung atoms nagpo-produce ng distinct spectral lines pag nag-i-emit or nag-absorb sila ng light. It's because yung electrons tumatalon between these fixed energy levels. Isipin nyo na lang pa ang pag-akyat sa stairs. Pwede ka lang tumayo sa specific steps, hindi sa gitna. Yung planets, on the other hand, pwedeng mag-orbit sa sun at practically any distance, as long as they have the right speed. Walang energy levels na naglilimit sa kanila. Pag-usapan din natin yung size for a second. Yung atoms mostly empty space. Kung palalakihin mo yung atomo hanggang yung nucleus niya maging kasing laki ng pie, yung buong atomo magiging kasing laki ng football field. That's a crazy amount of empty space. Sa solar system natin, yung sun obviously huge compared sa planets, pero yung distances hindi ganun ka-extreme proportionally. For example, yung diameter ng solar system hanggang sa orbit ng Neptune is around 6,500 times the diameter of the sun, considerable void yun. Yet, yung diameter ng atomo is around 100,000 times that of its nucleus. Talk about different degrees of deep emptiness. So, bakit pa rin natin nakikita yung solar system analogy everywhere? Well, despite its inaccuracies, it's a really simple way to introduce yung basic idea ng atomic structure. It helps you imagine yung nucleus sa gitna, yung electrons around it before we dive into the much more complex world of quantum mechanics. Pero para talaga maintindihan kung paano ang atoms, we need to move beyond that simple picture and embrace their quantum nature. Alright, let's do a kick-yeka. Ang atoms hindi pa ang mini-solar systems kasi. They are held together by electromagnetic forces, hindi gravity. Yung electrons nag-i-exist sa probability clouds, orbitals, hindi sa fixed orbits. Yung electrons pwede lang magkaroon ng specific, discrete, energy levels, unlike yung continuous orbits ng planets. Yung weirdness ng quantum mechanics, like the uncertainty principle and wave-particle duality, simply doesn't apply sa solar systems. So, kahit yung solar system analogy is a useful starting point, super important to realize na yung real world ng atoms is much weirder and more fascinating. Now, for our next episode, we're gonna tackle another common misconception, na yung humans may only 5 or 6 senses. You might be surprised to discover kung ilan talaga yung senses natin and what they do. So, stay tuned. Now that you know na yung atoms hindi pa ang mini-solar systems, what other science concepts have you questioned? Share your thoughts and any other misconceptions you've encountered in the comments below. Let's learn and explore together. And remember, question everything and learn more. See you in the next video.